sa part na 'to, 'di ba? Nagkaroon kayo ng iba't ibang kaya 'pag sinabi nating family of characteristic curve, ano, ibig sabihin sunod-sunod yung nagkaroon na kayo ng graph. Kung ime-measure natin, ito yung magiging graph niyan, okay? Notice that the drain current decreases as the magnitude of the VGS is increased. Kung makikita niyo guys, yung VGS natin, ano, kapag siya ay ating in-increase, tingnan niyo ano, yung VGS natin ay 0. Tapos ang nangyari po ay ano nangyari, ito yung kanyang drain current. Nung ang VGS natin ay negative 1 volts, tingnan niyo ang nangyari sa ating current. From dito, bumaba siya. Nag-i-increase, nagde-decrease siya. Habang lumalaki ng lumalaki ang ating VGS, sir, malaki ba ang negative 1? Guys, yan naman ay orientation lang. Wala naman talaga negative na voltage, di ba? So, still, malaki ang 1 volt kumpara sa 0 volts. Orientation lang naman ang naiba eh. So, ibig sabihin, sir, kapag tumataas ng tumataas ang aking VGS, bumababa ng bumababa ang aking ID. Yan yung ating kaninang sinabi di ba? Yan yung kaninang dinidiscuss ko din kanina, yung may graph pa ng ammeter, yung nung mini-measure natin, okay? Also notice that for each increase in VGS, the JFET reaches pinch of voltage. Okay? So, yung pinch of voltage po na to, it is where ano po ang nangyayari dito? It is where constant na po yung ating current. It begins to become constant. Okay? So, halos hindi na siya gumagalaw dito sa part na to. Kung makikita nyo dito, meron kang pinch of voltage. Ano? At meron tayong tinatawag na may pinch off tayong tinatawag at meron tayong pinch off voltage. Magkaiba yung dalawang yun. Di ba? So, ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin po nito, for this one, para makontrol mo ang iyong drain current, kinakailangan kontrolin mo ang iyong VGS. Paano mo makokontrol yan? In what specific way? Kapag tumataas ang gate to source voltage mo, bumababa naman ang inyong drain current. Okay po? So, yan ha. So, ngayon, punta tayo sa sunod, the cutoff voltage. The cutoff voltage is the value of VGS that makes the drain current approximately zero. Ano, yan ang tinatawag natin cutoff voltage. So, for this range of gate to source voltage, the drain current will vary from the maximum of drain to source with the shorted gate current to a minimum of almost zero. So ano sir pag sinabi natin na ano, cutoff voltage? Simple lang. Ito yung value ng voltage mo na makakapagpa-zero sa iyong VGS. Okay? So ulitin ko ha. The value of yung value pala ng VGS mo na makakapagpa make sa ID mo or sa drain current mo as 0. Okay? So, ibig sabihin, sir, at what specific point po na kung saan ang aking drain current ay magiging 0, yun ang value ng aking VGS. Ang tawag sa value ng VGS na yun ay 0, ay cut-off voltage. Yes po, kaya nga siya tinawag na cut-off voltage eh. Ibig sabihin, siya yung kinakailangang voltage para makat, okay? Para mawala, para mag-zero ang iyong drain current. Simple as that. Okay? Ganun lang siya. Kaya kung makikita niyo, tinan nyo, kapag walang drain current, pag 0 volts ang drain current, pag 0 volts ang inyong VGS, ang taas ng inyong drain current. Pero pag tumaas ang inyong VGS, tingnan niyo yung drain current niyo, 0 na. Anong specific value sir ng VGS para para anong tawag dito? Para mag-zero ang drain current. Yun ang tinatawag natin cut off. Kaya siya cut off, no? Okay, next. Wait lang ha. Ayun, ito. Wait lang. Check ko kasi yun sa book po. Wait lang. Saan na ba tayo? Okay, next. As you have seen, for an N-channel JFET, the more negative VGS is, the smaller the drain current. Diba? Katulad ng sinabi ko kanina. Laging inversely proportional silang dalawa. It becomes in the active region. When VGS has a sufficiently large negative value, the drain current is reduced to zero. This cutoff effect is caused by the widening of the depletion region to a point where it is completely closes the channel. Katulad nito. Diba? Yan yung figure 8 to 9 natin. Halos yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na ito na yung tinatawag nating cut off. Okay? Yung clarification lang pala, no? Yung pinch of voltage pala, hindi siya yung mismong nagsasara
siya yung value kung saan halos konti na lang yung drain current na dumadaloy doon. Yun yung clarification ko lang kanina. Kasi ang sabi ko yata kanina is yung pinch of voltage, siya yung value ng voltage kung saan halos nagsasarado na yung kung saan nagsarado na yung or wala na makadaloy. Kaya kasi para siyang kinukurot. Well, that is true, pero in the case of pinch of voltage, may dumadaloy pa rin sa kanya pero sobrang small lang niya. Pero yung tawag mismo sa voltage na kung saan wala na halos siyang makakadaan na drain current sa kanya, ang tawag natin doon ay yung cut-off. Okay? So, cut-off at saka pinch off voltage. Pero, magkaroon tayo ng comparison sa kanilang dalawa. Para magkaroon lang din tayo ng halos na interpretation para makita lang natin yung interpretation natin na kung ano yung comparison or pinagkaiba ng pinch of voltage sa tinatawag nating cut-off voltage. Makikibasa naman ako nito, Mr. or Miss Cristel, Phoebe. Si Miss Phoebe. As you have seen, there is a difference between pinch-off and catch-off voltages. There is also a connection. The pinch-off voltage (VP) is the value of BDS at which the drain current becomes constant and equal to IDSS, and is always measured at VGS equals 0 volts. However, pinch-off occurs for BDS values less than BP when VGS is non-zero. So, although BP is a constant, the minimum value of BDS at which ID becomes constant varies with VGS. VG is off and VP are always equal in magnitude but opposite in sign. A datasheet usually will give either BGS off or BP but not both. However, when you know one, you have the other. For example, if BGS off is equals to negative 5 volts, then BP is equals to positive 5 volts as shown in figure 8.7b. Okay, thank you very much po. So meron ngang pinagkaiba ang pinch off at saka cut off, Pero kagaya sa sabi dito, there is also a connection. Ang pinch off voltage po ay yung value ng ating VDS kung saan ang drain current natin becomes constant. Hindi siya zero ha, it becomes constant lang. Ibig sabihin halos hindi gumagalaw. May dumadaan pa rin na current pero halos hindi nagbabago. Okay? Yan yung pinch off voltage natin. Tandaan nyo na, and is always measured at VGS is equal to 0 volts. So, minimeasure natin siya kapag ang VGS ay naka 0 volts. Pero, however, the pinch off occurs for VDS values less than VP when VGS is non-zero. So although VP or yung pinch of voltage natin ay constant, the minimum value of VDS at which ID becomes constant varies with VGS. So anong ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin nito ay, 'di ba yung VP, it makes the ang VP or the pinch of voltage is the value of the voltage na halos ginagawa niyang ang drain current na constant, halos walang paggalaw po. Pero kahit ganun po, nagbabari kasi siya or nakadepende siya sa VDS. So somehow po, kahit na walang connection directly ang VDS kay VP, kaya sa pinch of voltage, may connection po ang ID or may connection dito ang VDS sa ID. Okay? And in relation with that, meron din connection, kung i-connect pa natin siya furtherly, may connection din siya sa VGS. So, technically, indirect ang connection ng VDS sa VP. Nakakaapekto pa rin ang VDS sa ating pinch of voltage, pero hindi nga lang direkta. Okay? So, datasheet naman is usually given. So, may makikita naman kayo lagi na datasheet kapag kayo ay magko-consider or magpo-purchase ng mga FE, ng mga FET. Yun lang yun. Next po natin. Yan. Okay. So, ngayon, puntahan natin ang isang example dito sa part na to. So, for the JFET in figure 8 to 11, ang VGS natin ay off. At ang na negative 4 volts and ang ating IDSS ay 12 milliamperes. Determine the minimum value of VDD required to put the device on the constant current region of operation when VGS is equal to 0 volts. Okay, so anong gagawin kaya natin dito sa part na to? So, a-applyan lang natin siya ng concept. So, meron tayong binigay na circuit dito.
So para makuha natin ang at para makuha po natin. So again, pag nagpa-problem solving tayo, guys, you will always you will always put the given first. Lagi tayong given find solution. So ang given sa atin in this scenario ay ang VGS natin, ano, VGS of natin ay negative 4 volts. Okay? Negative 4 volts siya. At the same time, ang atin namang IDSS ay equal sa 12 milliamperes. Ano pa ang sabi dito? So, ang sabi naman dito ay condition lang naman to para ma-put daw. So, ang gusto nating mahanap, ang pinapa-find sa atin ay ano? Ang pinapa-find sa atin ay yung minimum value ng VDD. Okay? Ibig sabihin po, ang VDD natin ang hinahanap. Okay? So, sir, anong formula ang gagamitin natin dyan? So, i-analyze lang natin. Diba? So, ang sabi natin, yung natutunan natin kanina, yung VDS po natin, summarize lang natin. Ang VDS natin, yan po ay equal sa ating pinch of voltage. Okay? So, yan ang isang mahalagang concept. So, ang mangyayari dito, kung ang VDS mo ay equal sa VP mo, ano mangyayari? So, ang VDS mo ngayon, you can always assume na ang VDS mo or ang VP mo ay 0 ay equal din sa 4 volts. Diba? So, VDS is equal to VP. It is equal to 4 volts. Sir, bakit hindi negative 4 volts? Guys, ulitin ko ha. Ang pinch of voltage na ang voltage naman natin ay hindi naman talaga yan negative. It is just the orientation itself kaya yan ganyan. So VDS equals to VP natin is 4 volts. Ngayon, in the constant current region natin, sabi dito, ang sabi kasi natin dito, ang VGS mo is equal to 0 volts. Pag nag-equal sa 0 volts. Okay? Sir, di ba pag nag-equal sa 0 volts, ibig sa ang VGS natin, according sa sinabi mo kanina, yung drain current natin at yung IDSS natin ay almost equal po? Yes po. Kaya, kung gagawin natin, at ito ay solution pala. Okay? At At VGS ay equal sa 0 volts. Okay? Kapag ang VGS mo equal sa 0 volts, anong meron? Pag ang VGS mo equal sa 0 volts, ang concept na pwede natin i-apply, yung kanina natutunan natin, yung drain current natin ay equal din sa maximum current natin, yung IDSS natin. So, ibig sabihin po, equal po siya saan? 12 milliamperes. Kasi ang IDSS mo ay 12 milliamperes eh. So, 12 milliamperes din siya. Next, ang sabi dito, ang isang sabi pa po dito is, para makuha natin yung voltage drop, ang kukunin muna natin ay yung voltage drop across the resistor. So, kukunin muna natin ang kinakailangan natin dito. Bakit, sir, kinakailangan mo yan? Ito kasi yan. The formula para ma-find natin yung ating VDD, para ma-find natin ang VDD ay ang VDD natin is equal to VRD, okay, plus VDS. Yan ang ating gagamiting formula. Okay? So, ibig sabihin yung drain, itong VDD para mahanap natin yung pinaka-value niya, kinakailangan makita natin or malaman natin yung voltage na dumadaloy across RD at across drain to source dito sa part na to. So, para malaman natin yan. So, ngayon, meron tayong VDS. Inassume natin yung kanina. Pero, sir, paano natin makukuha yung VRD? At anong kinalumaman or ano ang connection nito dito sa part na to? So, ang connection nito is because para makuha mo ang VRD, okay? Para makuha mo ang VRD, kinakailangan mo mag mag-ohms law. So para makuha mo ang VRD, kinakailangan mo by Ohm's law I times R. I multiplied by R. Kaso saan siya? Yung I mo dapat ay naka-drain. Okay? At yung R mo ay dapat din na naka-drain. Sir, bakit ganun? Anong ibig sabihin nun?
Kasi po, kung may given pala na RD sa atin based on the given figure na 560 ohms. Kasi kasi po, pag hindi niyo yan, kapag ginawa niyo siya, ano, pag ginawa niyo ito guys, yung ating ID natin, ano, kuwari ang ginawa niyo VRD para ma-compute niyo yan. Ang nakalagay dito RD nung una, itong drain resistance natin. Tapos ang ginawa niyo dito ay halimbawa ay hindi ID, ano, um, hindi pala RD pala. RS ang nakalagay dito. Yung source resistance natin. For example lang, hindi pwede yun. Dapat nasa iisa kayong page, nasa iisa kayong perspective nung inyong kinocompute. Kung drain yan, dahil nga drain ito, VRD, yung pang drain ang kukunin nyo, yung drain current at drain resistance. Hindi pwedeng magkaiba. Ano, ang orientation, hindi pwedeng magkaiba ang pinagbabasihan nyo. Hindi pwede yung isa ay nasa drain, ang isa ay nasa source. Ang isa ay nasa drain, ang isa ay nasa gate. Mali yun. Okay? Ang ID natin ngayon, yun yung kinompute natin na 12 milliamperes. Okay? Tapos, i-multiply natin ngayon siya, kanino? Kay RD, which is given naman sa figure, which is 560 ohms. Okay? Computing for this one, magiging anong ating circuit? Magiging equivalent siya approximately as 6.72 volts. Okay? So, may 6.72 na tayo, tapos meron tayong 4 volts. So, pwede natin kunin na to. So, 6.72 volts plus magkano? Yung 4 volts natin, it is approximately equal to 10.72 volts. Nagkakaintindihan po tayo dito guys? Maliwanag? Sir, yes po. Yung iba, guys wala akong magagawa sa inyo kung ayaw nyo mag-participate, pero nawa ay nakikinig kayo kasi ito ay medyo mahirap na topic kasi binabalikan natin ang inyong mga nakaraang topic. Pag hindi nyo na isang preliminary examination ang midterm at nag-mess up pa kayo, ay GG na kayo. Bahala kayo. Next. Ang gagawin ko naman dyan ay wala akong ibibigay na partial points sa inyo. 0. Meron pala. Hindi lang masyadong malat. Okay. So, JFET Universal Transfer Characteristic. Ano bang slide na tayo? Mga. Grabe, 15 pa lang yun. Sige. Bahala na. Basta ikat natin ng mga hanggang 12, 15. Okay. Anyway, sige, punta tayo dito. So, pakibasa na nga ako ng JFET, Universal Transfer Characteristic. Pakikibasa naman ako nito, Mr. Rueca. JFET Universal Transfer Characteristic. You have learned that a range of VGS value from 0 to VGS of control, the amount of drain current for an N-channel JFET, VGS of is negative. And for P-channel JFET, VGS of is positive because VGS does control ID. The relationship between these two quantities is very important. Figure 8 to 12 is a general transfer characteristic curve that illustrate graphically that relationship between VGS and ID. This curve is also known as transconductance curve. Okay, thank you very much po. So, 1 point. So, JFET Universal Transfer Characteristic. Ano ba sinasabi dito? So, alam natin na ang VGS ay ang VGS po ay pwedeng maging 0. Pwede siya maging 0. At kinokontrol din niya or pwede niyang directly na-control ang ating drain current. 'Di ba? Nalaman natin 'yon. Dahil po ang VGS ay kinokontrol ng ID or ang ating drain current, the relationship between these two quantities is very important. Okay? So, ito yung characteristic curve niya. At ang characteristic curve na to ay tinatawag natin minsan na transconductance curve. Ano ba ang makikita natin dito sa transconductance curve? Kagaya pa rin nung sinabi ko kanina, walang katapusan. Na kapag ang ginawa mo,
na kapag ang ginawa mo dito sa part na 'to ay, tumataas ng tumataas ang iyong VGS, ano nangyari sa iyong, sabi dito, ito yung relationship ng VGS mo. Naka-off ang VGS mo, at the same time, makikita natin dito sa part na to ang ating drain saturation current. Ano? Yung drain saturation with the shorted gate current natin dito sa part na to. So, ito yung transconductance curve natin. So, wala naman masyado siyang need i-discuss. Anyway, ito yan. Ano? So, para mahanap mo or kung pagbabasihan natin ng isang JFET, transfer characteristic curve, it is expressed approximately as drain current is approximately equal to yung drain to source saturated current natin multiplied by 1 minus yung VGS natin over the VGS kapag siya ay naka-off, in off state na naka-spread. Okay? So, yung ating drain current ay ang nakakaapekto sa kanya ay kung makikita natin yung VGS, at yung IDSS. 'Di ba? These quantities are usually available from data sheets sa isang given JFET. So, minsan makikita mo ito sa mga JFET. Notice that the squared term in the equation, ito yung squared term. Because of its form, the parabolic relationship is known as a square law. So, dahil nga naka-squared tong part na to, kung mapapansin lang natin siya, tinatawag din po siya na square law. And therefore, the JFETs and MOSFETs are often referred to as square law devices. So, minsan, yung mga JFETs natin at saka MOSFETs, tinatawag natin siyang square law devices. Pero saka natin siya ma-discuss. Pero, again, they are called square law because kung makikita niyo sa mismong equation, meron kang nakalagay dito na squared. Okay? So, ganun lang yun. So, other term para sa pagkuha ng VGS natin, minsan, is equal to yung pinch of voltage natin multiplied by 1 minus the square root of drain current over the drain to source with the shorted gate current natin. So, ito yung pagkuha naman natin ng VGS. Okay. So, ito yan. So, lagyan na agad natin ng example para hindi kayo malito. So, the partial data sheet in figure 8 to 14 for, ito yan, 2N54, 54, 59 JFET indicates the typical, So, ito yan. So, anong ating, dito? Anong ating gagawin? So, ang sabi dito, using these values, determine the drain current. Ano ang drain current natin for VGS na 0 volts, negative 1 volts, and 4 volts. Okay? So, atin munang lagyan ng mga, wait lang. So, dapat lagi kayo may given and find pero hindi ko na lang siya muna ilalagay dito at this scenario para madali tayo. Okay? So, kapag ang VGS nyo guys, red na ang napalagay, okay lang yan. Kapag ang VGS nyo dito guys ay 0 volts, i-apply lang natin yung concept. Yung ating drain current, kagaya nung kanina lang natin ginawa, ay equal sa ating drain to source with short gate current, equal lang siya saan? ID is equal to IDSS. So, ibig sabihin, sir, kapag ang ating drain current at this point ay 9 milliamperes lang, yes po. Not necessarily kayo na nagagamit agad ng ating kanina. Okay? Hindi nyo kinakailangan yon. Pero at this point, meron ng value ang ating VGS. Ang VGS natin ay equal sa negative 1. So, kapag negative 1 na siya or may value na siya ng voltage, kinakailangan niyang gumamit ng ating kaninang pinakitang equation. Remember the formula? Drain current is approximately equal to or equal to IDSS multiplied by 1 minus yung VGS natin over yung VGS kapag siya ay naka-off. And then, kasi gusto kong nakikita ko lagi ang computation. Kapag kayo ay magko-compute sa akin, kinakailangan you will always have the given find, and at the same time you will always have to find you must always include the given find at saka kinakailangan i-state nyo muna yung formula bago kayo mag-apply sa inyong solution.
So, this will be equal to what? Ang inyong IDSS will be 9 milliamperes. Okay? And then, lang, square, tapos always box your final answer. 9 milliamperes multiplied by 1 minus, ano ang iyong ano ang ating VGS? In this scenario, negative 1 volts. Over, ano ang VGS of natin? Yun, negative 8 volts. Okay? Tapos, naka-square nga pala to guys, no? Kasi square law din sila. Yan. Computing for the value of this, kung hindi ako nagkakamali, the value will become 6 point, approximately equal to 6.89 milliamperes. Okay? Box your final answer. Meron pang isa. Kapag ang VGS mo naman ay equal sa negative 4 volts. O sige, sino pwede mag-compute? Okay, paki-compute kapag ang VGS mo ay equal sa negative 4 volts. Ano? Pag ang VGS mo equal sa negative 4 volts, I will just give you 1 minute. Ano? Kasi ganun lang din ang gagawin nyo. Tatagalin nyo lang given. Kindly state your name na lang po kung sino nagtaas ng kamay. Sir Nadera po. Nodera, okay. Anong ano mo? Ano po? 2.25 milliamperes po. Max. Very good. 2 points. Ano, Mr. Nodera? Okay, thank you very much. 2.25. Hindi ko ilalagay kasi mamaya sa O1, i-discuss ko din to para meron silang graded receipt. Okay. So, negative 4, 2.25. Thank you, 2 points. Okay, next. JFET forward transconductance. Ano ba yung pag sinasabi natin mo ng transconductance? The forward transconductance is the change in the drain current for a given change to the gate to source voltage, yung pagbabago. Yung pagbabago po ng yung pagbabago ng drain to drain current natin, for a given gate to source voltage, yun ang tinitingnan natin as sa transconductance. Okay po? So, ang transconductance po ay express as ratio ng ating, again, the change. Kaya yan may delta. Di ba? Ang delta ay change in the drain current over the change in the voltage in the gate to source voltage. Ang atin pong nakalagay dito ay small letter G na nakasubscript ay ang M. Ibig sabihin nito ay transfer conductance. Conductance ang tawag natin sa symbol na yan ha. Ang unit po ng conductance natin ay Siemens. SIE. Huwag yung pawawalan ay ng I guys ha kasi mahirap na. Siemens po, capital letter S siya sa part na to. Okay? Next po. So, a data sheet normally gives the GM or the transconductance. So, minsan naman po, binibigay sa atin kadalasan binibigay ang transconductance kapag ang VGS natin ay naka 0 volts. Kaya minsan, tinatawag natin siyang G subscript M0. Okay? So, kagaya nito, for example, sa 2N5457 na JFET, na commercially available, ang kanyang GMO, again, ang consideration nito ay transconductance siya kapag ang gate to source voltage mo ay 0 ay 1,000 micro MHO. Anong ibig sabihin MHO? Same unit lang siya ng Siemens pero micro Siemens na lang gawin natin. Wag na tayong magpakahirap. So micro Siemens with VDS is equals to 15 volts. Sir, tanong ko lang. Paano naman po natin kukumputin ang transconductance kung may binigay sa atin na initial na transconductance? So ito po yung formula natin. Yung ating initial na transconductance value multiplied by, halos kaparehas lang niya yung kanina, di ba? 1 minus yung VGS natin over VGS of. Kaso nga lang wala siyang square. Pero sir, paano naman po kapag wala naman po binigay din or hindi naman po namin binigay sa given, kagaya kasi sum lang naman dito ay normally, pero minsan may mga pagkakataon na hindi ibibigay sa inyo yung GMO. So paano naman, or GM0 natin. So paano naman po kapag ganun sa part na yan? Is 2 multiplied by the IDSS over the absolute value of VGS of. Ibig sabihin ng absolute value ibig sabihin yan walang negative na value. So kung may negative man, pag ini-absolute value niyan wala, magiging positive. So laging positive ang value ng GMO. Walang GMO na negative. So sige. Yun. Okay, di ba? So ang ating next na gagawin naman dito sa part na to ay
magkakaroon po na tayo dito sa part na 'to, okay? So for the following information is included sa isang 2N5457 JFET. So ito yung mga parameters niya. Ang IDSS niya ay 3.0 milliamperes, ang VGS niya ay negative 6 volts na maximum, ang GFS max niya ay 5,000 microsiemens. So ano yung forward transconductance kapag pag ang VGS mo ay negative 4 volts, and at the same time, hahanapin din natin yung ating ID or yung ating drain current. So, solve natin na. So, again, i-assume natin na itong given natin ay naisulat na natin. So, lagi nyo munang gagawin yun pero hindi ko na lang siya gagawin para hindi tayo masyadong magtagal. So, ang gagawin po natin dito muna sa part na to ay ang VGS natin ay negative 4 volts. So, una, kinakailangan pinapahanap sa atin ay forward transconductance. So, para makuha natin ang forward transconductance, ang GM natin, forward hindi yung initial, is equal to, magkano? Yung ating GMO, or 0, multiplied by 1 minus yung VGS natin over yung VGS na naka-off. Okay? So, gagawin lang natin dito sa part na to ay equal lang natin siya. So, gawin natin dito, GMO natin, ang una natin ang binigay sa atin ay 5,000 microsiemens. So, 5,000 microsiemens multiplied by 1 minus ang atin pong VGS ay negative 4 volts. At ang VGS off natin ay negative 6 volts. Okay? And then computing for this, you will going to have for approximately lang to 1,667 microsiemens. So, box your final answer. So, naiintindihan po ako doon? Yes po, sir. Yes po. Okay. O sige nga, pa-compute nga ako kung anong ID. Hoy, wait lang. Sige, baka mamaya may natingin eh. O sige, sino yung nagtaas ng kamay? Kindly tell me your Briones po, Kas. Briones. O sige. Ang inyong drain current? 0.333 milliampere po. 0.33 milliampere. Pwede mo bang gawing engineering notation yan? Pa-engineering notation. Kung may calculator ka, lagay mo lang siya sa ENG. Lagay mo lang siya sa ENG. Lagay mo. At anong formula ang ginamit mo para makuha yung ID? Kagaya din po sa ginamit yun ng una po. Which is, makikistate. Anong ginamit kong formula? ID is equal to IDSS po. Multiplied by? 1 minus VGS over VGS off po. Na naka? Yun. Naka-squared po. Sige. So, pag yan ang ginawa kong engineering notation, yan ay magiging equivalent sa 333 microamperes. Pero tama ang iyo, hindi lang naka-engineering notation. Sadyang ililib ko to as blank. Thank you, Mr. Briones. 2 points. Tama naman siya. Okay, hindi lang naka-eng notation. So, JFET, self-biasing na tayo ng JFET. Yun, sir, malapit na. Ito na ang last nating topic for today. So, ngayon po, ang JFET biasing natin ay self-bias. So, paano ba tayo nagbabias ng JFET? So, pwede tayo mag-bias ng JFET by self-bias. Ito ang unang type. Wait lang, ano bang slide na to? Gusto ko na rin kumain ng lunch eh. O, di ba? 21 pa lang. May omic region pa pala. Sige, bahala na. Siguro, tapusin muna natin hanggang dito. Tapusin muna natin hanggang dito. Gutom na rin ako eh. Sige. Masyadong mahaba pala to. Sige, tapusin muna natin hanggang dito wait lang. Tapusin muna natin hanggang dito sa circuit na yon. Okay. So, JFET bias, biasing or the self-bias. Sige po, pwede mo ba akong tulungan kung paano i-define ang self-bias? Mr. Ako nang tatawag.
Na naman, nabawi na si Mr. Briones. Mr. ano, yung iba naman. O, ito na lang, si Miss De Leon. Miss De Leon, sige nga. Makikibasa nga ako, ano ba pag sinabi nating self-bias? Self-bias is the most common type of JPET bias. Recall that a JPET must be operated such that the gate source junction is always reverse bias. This condition requires a negative VGS for an N-channel JPET and a positive VGS for a P-channel JPET. This can be achieved using the self-bias arrangement shown in figure 8 to 16. The gate resistor or RG does not affect the bias because it has essentially no voltage drop across it, and therefore the gate remains at zero voltage. RG is necessary only to force the gate to be at zero voltage and to isolate an AC signal from ground in amplifier applications, as you will see later. Okay, thank you po, Miss De Leon, 1 point. So, pag JFET biasing, ano, self-bias is the most common type ng JFET bias. Diba? Sir, ano nga pag sinabi nating bias, ina-applyan po natin ng voltage, ano, ang isang circuit. Laging tatandaan nyo yan kapag biasing yon. So, ngayon po, ang self-bias ang isa sa mga pinaka ginagamit sa JFET. Ano, this condition requires a negative VGS for an N-channel. So kapag N-channel ang gagamitin mo, negative ang iyong VGS na gagamitin na voltage. Kapag P-channel naman, positive ang VGS na gagamitin mo. Okay? This can be achieved using the self-bias arrangement, ano kagaya nitong ating nakalagay sa figure. Okay? And therefore, because it has essentially no voltage drop, ano, the gate resistor, yung RG natin, or the gate resistor does not affect the bias because it has essentially no voltage drop. So dahil po walang effect ang RG natin, essential kahit pa paano hindi siya nakaka-affect. Ano? Kasi wala siyang voltage drop sa ating circuit. Sir, ano bang kahalagahan ng voltage drop? 'Di ba pag voltage drop, parang nag-i-interfere siya doon sa voltage na ginagawa, kinukuhanan niya, binabawasan niya yung voltage, 'di ba? So kapag voltage drop, wala po. Since ang gate resistor natin ano, wala na voltage drop, so hindi siya masyado nakaka-affect. And therefore, the gate remains at 0 volts. So, ang gate resistor natin is necessary only. Sir, kung wala pa lang ginagawa yan, para saan yung gate resistor natin? Itong RG natin. Ito guys, oh. Para saan to? Itong part na to. Necessary lang siya only to force the gate to be at 0 volts. So, necessary lang siya para ang gate natin ay maging 0 volts and to isolate an AC signal. So, kapag may AC signal or may alternating current signal dyan from ground in amplifier application, tatanggalin niya yan. Okay? Na makikita naman natin yun later on. So, ito yung ilan sa mga computation for an N-channel and the P-channel. Okay? So, para hindi kayo mahirapan, nakasummarize na muna dyan. Ano, kapag N-channel, kapag N-channel at P-channel, parehas lang sila ng formula para kumunin mo ang VGS. Pero look at the orientation or look at the sign lang ng ating JFET. Sa VGS natin, negative siya. While kapag N-channel, kasi nga negative ang ginagamit nating voltage. At kapag ang JFET naman po sa P-channel natin na self-biasing, para makuha mo naman ang VGS doon ay positive. Diba? IDRS. Okay? So, para makuha naman natin, in the following example, the N-channel JFET in figure 8 to 16, is used for illustration. So, keep in mind, ang on-drain voltage natin with respect to the ground, ang drain voltage natin is equal to VDD minus IDRD. Okay? At kung atin pang aanhin to, kung papalawakin pa natin to, ang VDS can be equal to VD minus VS or drain voltage minus the source voltage, or pwede rin naman na equal siya sa VDD minus ID multiplied by RD or the drain resistor plus the source resistor. Okay? So tandaan ng mga formula din natin ha na gagawin natin na kakailanganin nyo to solve for a self-biasing JFET. Okay. Subukan natin itong part na ito. Find the VDS and VGS in figure 8 to 17 for the particular JFET in this circuit.
Yan yan. Ang parameter natin ay ang GM, VGS off, and IDSS are such that the drain current or ID natin um, of approximately 5 milliamperes is produced. Another JFET, even of the same type, may not produce the same. So, anong pinapahanap sa atin? Ang pinapahanap po sa atin dito ay ang value ng ating VDS, ng ating VGS. Ng ating VDS at ng ating VGS. Pinapahanap yun. Yun ang pinapahanap. Find VDS and VGS. So, paano sir? Again, assuming na tayo ay naggawa na ng given, naglagay tayo ng given and find ha. So, para lang mas madali tayo sa time, anong gagawin natin? First of all, ano ba ang formula para sa pag-find natin ng VDS? Ba? Sir, may dalawang formula tayo para ma-find ang VDS. Pwedeng ang gawin natin, sir, is VD or the drain voltage minus the source voltage. Diba? At the same time, pwedeng ang gamitin din natin dito, sir, ay magkano? Yung VDD minus ID. Pwede rin natin gamitin dito, sir, ay yung VDD. Pwede rin to guys. VDD minus ID or drain current multiplied by drain resistor plus the source resistor. Kaso sir, ito yung problema. Wala naman kaming VDD dito eh. Diba? Wala naman kayong VDD dito nakakonect. So, hindi ito pwedeng gamitin. Diba? Hindi yan pwedeng gamitin. Although, isa siya sa alternative way, hindi siya pwede. So, stick tayo sa VDS. Okay? Sir, paano muna tayo? Sir, next naman po natin yung VGS. Paano ba natin kunin ang VGS? Diba? So, ang VGS natin, katulad nung kanina, sir, na nangyari. Ang VGS po natin ay pwede natin kunin ay magkano yon? Ang VGS po natin ay it's either yung IDRS natin, di ba? Pwede yon, pwedeng IDRS. Pwede rin naman, Pwede naman, yung ating kanina. So, ito ay P channel or N channel, N channel to, So, ang mangyari dito sa part na to ay positive. Positive nga ba? Negative. Negative. Diba? Pag N channel, negative. So, negative IDRS. Yan ngayon. So, anong gagawin natin dito, sir? Kapag negative IDRS yan. So, meron tayong, ang kulang lang sa atin ay yung yung drain current natin. So, ngayon, sir, pwede ko siyang gamitin. Ang problema, ang kulang nga lang ay drain current. Okay? Pero yun, sabi naman dito 5 milliamperes, di ba? So, pwede natin gamitin is negative 5 milliamperes, negative 5 milliamperes na naka-multiply kay RS na 220 ohms. Diba? Pwede yan. Ngayon, sir, anong sagot natin sa VGS muna? Anong sagot natin dito? Makikisolve naman ako. Anong sagot natin dito sa part na to? Sige, makikisabi ng apelyido mo. Sir Nadera po. Okay. Negative 1.1 volts po. Okay. Thank you, Mr. Nadera. 2 points. Okay. Next, another one. Paano naman, sir, natin ko gagawin yung drain voltage natin at saka yung source voltage natin? Paano natin siya ginagawa? Diba? VS muna tayo. Sir, paano yung VS natin? Diba ang source voltage? Paano yun? IR. Diba? IR. Ohm's law, sir. Diba? So, para makuha natin ang voltage source natin dito or ang source voltage natin dito, sir, dapat ba may IS? Wala tayong IS dyan, guys. Wala tayong current na dadaloy sa S. Kaya ID lang yan. So, ito yung may exempt natin doon sa sinabi ko sa inyo kanina na dapat nasa sa same page lagi sila. Ang next naman natin ay yung RS. Kasi meron tayong RS eh, di ba? Then naman, yung VD naman ang sunod natin. Okay? Yung VD naman natin sa part na to ay magkano? Yung VD, pwede natin kunin to. Ano yun, sir? Para makuha natin ang VD. Another term para makuha natin yung VD, yung nakalagay natin kanina doon is VDD. Okay? Minus magkano? IDRD. IDRD.
Okay. Pardon me, may VDD pala dito, yung pala yung 15 volts, no? Kaso mas puwede rin naman guys, puwede rin ito palang gamitin yung computation. Sorry for that. Puwede rin 'to. May VDD pala dun, oh, 'di ko nakita. Okay? So, it's either maalin man ang puwede niyong gamitin dito, ano? So, tingnan natin kung magtutugma yung mga sagot natin dito. Sa IDRS natin, ang ID natin or ang drain current natin dito ay binigay 5 milliamperes. Ano? And then, yung ating RS ay 220. So, parang kagaya nung sagot ni Nodera to kanina, nag-iba lang ng orientation. So, magiging 1.1 volts positive nga lang dito. Okay? And then, yung ating VDD ay 15 volts minus yung IDRD natin. Ang ID natin, ulitin ko, ay 5 milliamperes. Ang atin namang RD ay 1 kilo ohms. Okay? Anong sagot dito? Makikistate na lang ng name. Umali po. Umali. 10 volts po. Very good. 2 points, so 10 volts. So ngayon, kung gagawin natin dito sa part na to, kung gagawin dito sa part na to, so VD is 10 volts minus ang VS mo ay 1.1 volts equals 8.9 volts ito. Ngayon, can somebody try itong part na to? Kasi another way yan of solving ng VDS. Ang pwede nating solution. So, pwedeng itong gamitin yung part na to. Ano makukuha nyo sagot dito sa part na to? Pag ito naman ang ginamit nyo. Okay? Ano naman makukuha nyo? Don't always forget guys to box your final answer. Yan. Okay po. Anong makukuha nyo naman dyan sa part na yan? Ito ha, yung VDD, so 15 yan, minus yung ID, 5 milliamperes, yung RD plus RS natin. Sige po, makikistate na lang ng name. Sir Nodera po ulit. Bale, pares lang po siya na 8.9 volts kasi po ang VDD po natin ay ang VDD po natin ay 15 volts tas minus po na ID natin na yung 5 milliamperes po tas times po sa RD po natin na 1 kilo ohms plus yung RS po natin na 220 ohms po. Okay, so 8.9 volts din. Yes po, sir. Okay, thank you very much. 2 points. Grabe, ilan na nabigay ko sa'yo? Parang 4 na, no? 4 na yata, 3. Yan. Siya, ikaw magiging batayan ng communication part. Kasi ikaw ang active eh. So, yan. Take 8.9 volts and negative 1.1. Sir, pag sa mismong exam, anong tatanggapin yung sagot? Maalin man guys. Kung itong BD minus BS ang gagamitin nyo, kinakailangan, alam ko kung saan nyo kinuha ang BS at saka VD. Kung ito naman, edi pwede namang ganun lang din. Dire-diretso. Okay? So ngayon, saka na natin i-discuss. Ngayon, ang gagawin natin ngayon is stop muna tayo dito. Sa may slide 23. So may 15 slides pa tayo. Siguro discuss natin to sa darating na Friday kasi hindi naman tayo nagmamadali masyado kasi FET tayo buong hanggang midterm. So ganito. Pagkatapos ng meeting natin today, mag-a-assign ako ng inyong magiging groupings sa inyong final project. Ngayon, kapag inassign ko yung groupings, also expect nyo din yung format ng inyong gagawing topic proposal. 1 page lang siya guys, huwag kayong mag-alala. 1 page lang siya. Ang lalagay ko lang doon, ano yung title, anong gusto nyo title ng inyong gagawing project, yung inyong ipinopropose na project. Diba? Bigyan nyo lang ako ng mga 5 sentence or 1 paragraph na introduction ng inyo kung para saan yung project na yon, rationale or significance ng study, bakit kinakailangan, bakit nyo nakikita yun as magandang project para sa inyo, at then yung pinaka-summarization, yung bakit siya connected sa ating topic. Okay po? So yun, bali 4 na part yon. Title, hindi pala, 5. Title, tapos yung members nyo, yung name yung group pala nyo muna, yung group, tapos yung mga members. Nasa isang na lang siya, nasa isang papel na lang siya. Gagawa ako ng format. Pagkatapos yung title nyo, yung title, tapos introduction, bibigyan nyo lang ako ng brief introduction. Again, 1 paragraph lang para saan yung inyong topic. At the same time, para saan, bigyan nyo ako ng background. Pagkatapos nyo mabigyan ako ng background, bigyan nyo rin ako ng rationale. Again, bakit kinakailangan ng ganung project? Para saan? Anong kapakinabangan nun?
Okay? And lastly, summarization. Ano yung balak niyong gawin? Ano ang connection niya sa ating subject? So sir, clarification lang po dun sa subject. Doon sa ating palang final project. Ito po ba ay dapat may connection sa atin? Yes po. So, ibig sabihin, ang gagawin yung project ay gagamit dapat ng thyristors, pwedeng gumamit ng FET, pwedeng gumamit ng op-amps. Maalin man sa tatlo na yun, or basta maalin man sa, or kaya sa mga converters. Basta may application po ng power electronics. Okay? Basta may application or gagamit kayo ng mga power LX. Again ha, hindi kayo basta-basta magbubuo lang ng mga hindi kayo basta-basta magbubuo lang ng mga microcontroller, hindi kayo basta-basta magbubuo lang ng yung mga basic programming, hindi. Dapat may paggagamitan kayo ng mga power. Dapat may gagamitan kayo ng Power LX. Sir, kinakailangan po ba lahat ay Power LX ang gagamitin? Or kahit papaano po ay okay lang naman kahit mayroon siyang kasamang iba na hindi power electronics. Syempre, alam naman power LX lang lahat ang gagamitin niyo, di ba? So, kung kinakailangan niyo talaga ng Arduino, kung kinakailangan niyo talaga ng something, okay lang din yon. Pero kahit papaano, dapat may nandoon ang power electronics. Dapat may component kayo na gagamitin talaga na power LX. Hindi pwedeng wala. Kasi yun ang magpapa-invalidate ng inyo. You can research all you want. You can use AI, you can use ChatGPT, you can use others as well. Pero ito lang siguraduhin niyo ha, make sure lang na magagawa ninyo ang inyong ipro-propose na project. Ha? Hindi pwede na hindi nyo magagawa ang inyong project. Kasi pag hindi nyo nagawa at napagana at natapos ang inyong project, magi-invalidate, wala kayong makukuha sa 20% na grade. Ubos agad ang 20% ng inyong grade. At pag wala kayong 20%, I am sure na uulit kayo sa ating subject. Kasi hindi naman mape-perfect ang 80%. So, goodbye. So, again ha, in proposing topics, kahit siya ay sobrang ganda, you must always look for its simplicity. Kaya ba namin itong tapusin ng hanggang end ng SEM? Kaya ba namin tapusin to bago mag-finals? Kaya ba namin itong mapagana bago mag-finals? Kasi yan ay ating didiscuss, yan ay inyong sa akin, ipepresent at inyong ide-defend sa akin. As early as mga week 15 or week 16, magpapa-defense na tayo. I-defense na natin ang inyong project. So, sir, face-to-face ba? As much as possible, face-to-face. Pero kung hindi applicable ang face-to-face, magpapa-meeting tayo. Tapos, by groupings yon. So, don't worry, 5 naman members ang i-assign ko. So, hindi ko siya gagawin 4 lang. Gagawin ko ng 5 para lahat ayos-ayos ang gumawa. Tapos, meron yata dito, wait lang. Bigyan ko lang kayo ng description lang para kahit mga 12-15 tayo. So, saka natin itutuloy ito ha. So, ito siya. Wait lang. Saan ka nga dito? Prototype. Wait lang, ano nga to? Store, lab, source, class list. Wait lang. Chine-check ko kasi kung meron. Meron dito na na sample ng final project. Wait lang. Meron dito. Hindi ako nagkakamali. Wait lang ha. May... Saan ko nga kayo nakita? Ito to power LX, thyristors, PVT2, comparator. Saan nga yun? Nakita ko na to dati. Wait lang ha, checkin ko lang. Para meron kasi kayong para meron kayong reference kung saan kukuha ng kung saan kung paano ang gagawin nyo. May nakita na ako nun eh. Nabasa ko siya. Ginawa na din. Wait lang. Wait lang. Saan kaya napupunta? Wait lang. Volstad Electronics 1.
Wala, parang hindi ko alam. Solution, semiconductor. Parang wala, guys. Parang wala. Nakita ko na yun eh. Ang ginamit nung grupo na yun ay Mexe naman siya. Mga mechatronics. Ang parang, hindi ko alam kung Mexe. Basta parang ang ginamit nila ay solar naman. Solar naman ang ginamit nila sa part na yun. Wait ha. Hindi ako susuko. Wait. Para makita nyo din eh. Bala ko talagang ipakita sa inyo kung paano ginawa. IGBT, instrumental, lab. Okay. Mukhang wala. Yain na. Wait lang nga. Class list. Ayun, ito yun. Ito pala. Yan, pwede. Taga-Mexe nga. Ito yun. Kita ko na. Ito guys, parang ganito. Ito na yung ginawa niya. May sa Mexe nga lang to. Rain charge ang kanila. Rainwater powered charging station. Diba? 3101. Last year lang, nag-introduction sila, objectives, materials, black space, wire stripper. Yan electronics yan. Dapat makikita natin. May ginawa sila. Anong ginawa? Rectifier. May ginawa din silang DC generator. Diba? Yan ay example ng mga power LX. So, sir, kahit ba hindi pa natin nadidiscuss yung topic regarding doon, pwede namin gamitin? Yes po. Kung gagaya kayo sa internet, siguraduhin nyo lang na magagawa nyo ng maayos, no? At madidefend nyo ng maayos. So, yan. Bonded wire. Procedure. Yan. Yan. Ito pala, water turbine ginawa nila. Tapos, printed pulley connected to by the belt of the motor. Yan. Tapos, yan pa din. Overall setup ng water turbine. Yan. Ipe-present nyo sa akin na kung wari may ganyan kayo. So, syempre, during the process, yan, yung kanilang configuration. Sabi sa inyo, matrabaho to kaya i-assign ko na sa iyo ngayon pa lang. At make sure lang sa mga magiging magkakagroup ha, kasi hindi kayo magkakakilala for sure. Kayo ay medyo, medyo tutulong sa inyong ka-group mates. Yan po. Sa part na yan, Okay. Tapos, yan, 3BMS, USB, yan, rainwater, flowchart, conclusion. Diba? So, okay, so ganun ang inyong gagawin. Ganun ang inyong gagawin para sa ating kahit simple lang, okay lang sa akin. As long as you can show me and demonstrate me na gumagana. Hindi natin kinakailangan ng extravagant. Kung maganda man na maganda ang project, talagang social, okay lang. Pero ang solidly, ang titingnan natin is kung mapapagana nyo yung project. Nagkakaintindihan po tayo doon. Maliwanag tayo doon, guys. Yes po, sir. Okay ha. So, 20% ito ng inyong grade. So, asikaso ng maaga kasi again, so please expect that most of you will going to have your groupings right now. Ngayong araw din. Tapos bukas po, tapos ang submission po ng topic proposal natin ay hard copy. Okay? So, sir, paano kapag wala kaming klase tapos di pa kami paano sir kapag online week kami tapos hindi pa po kami nakakapagpa-approve ng topic sa inyo? Wala kayong choice, papasok kayo. Kinakailangan yung ipa-approve yan sa akin face to face. Hindi ako tatanggap ng sir sa online nyo ipapasa. So, it is really your responsibility na kung pupunta pa kayo sa school, kung sakaling, halimbawa, kasi sunod-sunod ang wala nating face-to-face. Ang O1 kahit pa paano na-meet ko na ng isang beses, kayo hindi ko pa kayo na-meet ng face-to-face, di ba? So ngayon, kung kung makakapag pa-print agad kayo at wala naman siguro magiging aberya this coming week, magkikita tayo ng Sunday kasi Sunday ang ating face-to-face. Next Sunday, F2F tayo. So, ihanda nyo na yung magiging topic proposal nyo. So again, maximum of 5, pwede kasi kayo mag-embark nun para kung sakaling wala akong magustuhan, na hindi ko gusto yung topic, pwede ako mag-move on sa susunod. So at least may backup kayo hanggang 5. Pero huwag naman pong lalampas ng 5 kasi mahirap naman na 10 agad yung i-present nyo sa akin. Tatanggap lang ako ng hanggang 5 na tatanggap lang ako ng hanggang 5 topics per group. Okay?
para yun ang mapa-approvean ko. Tapos magcha-chat na lang ako sa GC kung kailan nyo pwedeng kunin. So, yun lang naman. Again, kung hindi kayo makakapagpasa ng topic proposal siguro next week, ay ngayong week na to, next week next Sunday, or kung sakali man na tayo ay biglang magka-aberya man at maging online class ulit ang ating klase, so face to face need ko ng hard copies. Hard copy ako titingin ng inyong topic proposal. Okay? Sinabi ko na agad so that kapag nag-groupings kayo mamaya, kapag in-announce ko ang groupings ay meron na kayong idea kung ano agad ang inyong gagawin. Okay? And please, kung may mga hindi tumutulong sa laboratory at sa mga project niyo huwag matakot, mag-raise sa akin ng concern, i-PM sa akin, sir, wala nang ginagawa si ganito, si ganyan. Hindi ko na po kaya, ako lang ang kumikilos sa group namin. Pag maraming members or pag ang members na ay severe ang complaint, i-dissolve ko ang group at pag dissolve ko, isasama ko na lang siya dun sa mga maayos ang groupings or kaya it's either kapag marami sila na nagko-complain at iisa lang namang member, tatanggalin natin yung member na yan. Tatanggalin ko ang member at i-invalidate natin ang kanyang ang kanyang lab o kaya ang kanyang project. So please, bago mag-raise sa akin, siguraduhin severe. Okay? Siguraduhin severe ang concern. Pag talagang wala nang tumutulong, yun, sa kanyo i-raise sa akin. Kasi pag ni-raise yan sa akin, tatanggalin ko yan sa grupo. Pag tinanggal ko yan sa grupo, hindi na yan babalik, automatic, zero agad yan sa laboratory o kaya zero yan sa project. Kawawa naman siya kung sakali. Ibig sabihin, zero agad siya. So kahit kaya please, kapag serious talaga, doon nyo lang erase. Pag nakarating kasi sa akin, automatic expelled yan sa group. Pag i-expelled ko yan sa group. So, GG. Okay? So, kesa sa nyo pa, kesa sa magiging konsensya nyo pa na, ako yata ang dahil na kuya babagsak itong si kasi reklamo ko sa sir, ang ginawa ng sir, itinanggal sa grupo namin, hindi na pinasali sa kahit anong group. So, nangyari, zero siya sa final project namin. Ang final project ay 20%. So, out of 20%, wala siyang nakuha. Okay? Sir, bukod pa po ba yung grouping sa lab at final project? Yes po, bukod ang final project na grouping sa groupings sa laboratory. Sa laboratory groupings natin, nag-iiba-iba yan. Ang final project ay iba din po. Tsaka sa laboratory, ang 3 yata kayo, 3 to 4 ang inyong laboratory. Pero sa grouping sa inyong final project, gagawin ko siyang 5. 5 member para kahit pa paano makakilos naman lahat. Mahirap din naman kapag sobrang konti ng groupings. Again ibibigay ko sa inyo na maagad, ang target nyo dapat ay bago mag-midterm. Okay? On or before midterm. Kasi pag yan ay pinapasa nyo sa akin ng after midterm, dededakan ko na yan. O kaya naman kayo, kung di kayo nahihirapan kasi mas maunti na ang time nyo, tsaka may iba pa kayong subject. Okay? So again, yun lang muna So hindi ko muna ibibigay ang ating presentation for today kasi hindi pa tapos at saka wala pa naman kayong aasahang quizzes sa atin. So ang ating next discussion will be on Friday. Itutuloy lang natin ito pagkatapos sa ating next face-to-face bukod sa pagpapasa ng final project proposal tutuloy pa natin ang discussion natin about sa FET. Kasi biasing pa lang tayo, meron pa tayong mga MOSFET, okay, na i-discuss. So if that's the case po, may questions pa ba kayo and clarifications sa ating Nga pala, wait lang. Sa mga may utang ako, makikisabi pala sa akin kung sino ang mga naplasan ko. Raise your hand at ako ang unang tatawag sa inyo. Wait lang. Baka nga pala ako yung magkautang pa sa inyo. Wait lang, ha? Wait po, yung communication. Tapos sa ma-reporting, sa group reporting, dapat kita ang inyong mukha at kitang nagdi-discuss kayo. Hindi naman ako masyado dyang maarte. So, 4 kasi ang laboratory. So, tigta 10 points ang laboratory. So, 40 points. Tapos sa participation, gagawin ko siyang up to 60. Kapag up to 60 na siya, ang gagawin ko po is kung sinong maging highest, siyang ipe-perfect ko sa 60. Tapos kung ano yung didagdag ko sa kanya, yun yung idadagdag ko din sa iba. Pero nakadepende. Kung wala talaga siyang So yung iba pala, na wala pa, hindi ko pa nakikita ang inyong mga report hindi ko pa nakikita ang inyong mga naka-turn in na project na narrative. So, pag-check ako sa isang araw. Okay po, sige, sinong mga naplasan ko, wait lang, si Mr. Nodera o Mr. Nodera. Sir, 6 points po. Okay, 6.
Wow, ikaw nga ang highest. Okay, next. Lang ha. I-over ko to sa 17. Ikaw ang highest eh. So, i-curve ko sa iyo sa inyong section. Wait. Bababa ang mga to. Yan yung 100 magiging 74.26. Wait lang Okay, sunod. Sino pa? Miss Umali. Ilan? Ilan sa'yo? Ba't ang taas sa participation, no? Ba't ang taas pala sa participation? Goods pala. Ilan kami sumali? Tatlo po. Tatlo ka, okay. I love you daw, sabi ni Benj. Okay, next. 1/4 pala yun. Sunod, Miss Umali. Okay, pakibaba na ng hand. Mr. Briones. Dalawa po. Okay, dalawa. Lang. Tatlo to. 11 nga. Dalawa. Ba't ang tataas nyo? Parang hindi ko naalala binigyan ko ka ng ganito ha. Dalawa. Briones. Hindi, ayos lang yan. Next. Sino pa? Si Miss De Leon. 1 point po, sir. Okay. Mr. Weka. 1 din po. Weka. Mr. Kiachon. Mr. Lacheras. Ayaw nga gawa. 1 din po, sir. Lacheras. Okay, Mr. Hermoso. Ay, Miss Hermoso. 1 po, sir. Okay. Ayaw nga. Yun nga pala ang recitation, yung 10 points, 10 points. Kung nga pala. Hindi ko nga pala naalala yun Kung nga pala, graded reset nga pala tayo last time. Mr. Verano. Isa lang ho, sir. Isa lang. Next, Miss Salva. 1 din po, sir. Okay, wala na ako utang sa inyo guys ha. So, wala na. Naiano ko na. Okay? Ito ngayon ang inyong updated grade. Ito na lang nakaka-affect sa inyo eh. Yan, di ba? Please tumaas-taas nga naman kayo. Ikaw pa lang pinaka-highest, Mr. Nodera. Oo nga, siya nga. Si Alvarez pa. Oo nga, siya nga. Nax, 96.41. Bababa ba yan, Mr. Nodera? Sa tingin mo, bababa ba yan? O hindi? Hindi ko po sure, sir. Malalaman po kung ano pong nangyayari sa midterm. Okay, sige. Medyo maano-ano ko ng konti. Pero medyo mababa ang iyong midterm, prelims eh. Anyway, sige guys. At ako'y gugutom na din. Okay. Sige, ano yan, Miss Dimaano? Sir, bale po, nag-chat po si Clarice. 11:30 daw po siya nakapasok. Nagsusuka daw po kasi siya. Ay siya, sige. Sabihin mo, i-excuse ko na lang siya ngayong meeting. Papa-message ko na lang po sa inyo. Oo, sige. Sige, i-excuse ko na lang siya. Sige, Mr. Dolorito, i-ano ko lang. Ano kita. Sige, pwede na rin naman. Wala tayong magagawa kung nagsusuka. At least kahit pa paano ay nagsabi. Pero, isa pa lang kasi. So, nasan ang tinatanong ko ay yung mga nakaraan. Ang attendance na natin ngayon ay 5. So, considering na hindi siya makakapasok ngayon, 4. Nasa saan siya nung 3 meeting. So, again, excuse siya sa ngayon. Wala siya. Hindi ko siya hanapin kasi may sakit siya. Yan ang problema nung nakaraang 3 meeting. Nakaraang 3 meetings kasi yun. Kasi baba ng attendance niya. Okay, anyway, sige.